Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito po, alamin po natin ang magiging lagay ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura. Dito po yan sa Maya, Tuguegarao na meron pong 24 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon, meron pong 15 to 22 degrees Celsius. At ngayon, dumako naman po tayo sa Visayas. Pinakamainit na po ang panahon, dyan po yan sa Metro Cebu na may 23 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa may Tacloban, meron po 21 to 30 degrees Celsius. At ngayon punta naman po tayo sa may Mindanao area. Dito po sa Metro Davao, mataas na po ang 23 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa may Cagayan de Oro at pati na rin po dito sa may Zamboanga, magkapareha po ang temperatura nga abot ng 23 to 30 degrees Celsius. At ngayon alamin naman po natin ang agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Sa may Catbalogan, Western Samar, mataas na po ang 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa may Calapan, Oriental, Mindoro, meron pong 23 to 30 degrees Celsius. Dito naman po sa may Dipolog, yan po ay sa may Zamboanga, meron pong 24 to 30 degrees Celsius. At dyan naman po sa may General Santos, meron pong 22 to 30 degrees Celsius. Ngayong Hulyo nga po ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol dito? Alamin yan sa sigla. Ang Nutrition Month ay ginugunita tuwing buwan ng Hulyo ayon sa Presidential Decree 491 o ang Nutrition Act of the Philippines. At sa taong ito, ipinagdiriwang ito na may temang gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Nais ng programang ito na imulat ang mga tao sa malnutrisyon at kakulangan sa pagkain, pati na rin sa mga hakbang upang mabawasan ang mga problema rito. Sinasabi na ang kahirapan ay isa sa mga dahilan ng pagkagutom ng ilang mga Pilipino. Ang malnutrisyon ay may dalawang klasifikasyon, ang undernutrition at overnutrition. Ang undernutrition ay ang kakulangan sa pagkaing nakatutulong sa paglaki at sa pagpapatibay ng resistensya laban sa mga sakit. Dapat regular na kumakain ng carbohydrates, fats, proteins, vitamins at minerals. Samantala, ang overnutrition naman ay ang sobrang supply ng nutrients sa katawan na nagiging resulta ng hindi balanseng nutrisyon sa katawan at ng obesity. Ayon sa Food and Nutrition and Research Institute o FNRI, 3 sa kada 10 batang Pilipino na may edad mula 6 hanggang 10 ang undernourished. Samantala may 7.5% naman ng kabataang Pinoy ang overweight. Para maiwasan ang malnutrisyon, dapat magkaroon ng food security kung saan dapat laging available ang pagkain at madali lang itong kunin. Kaya naman hinihikayat ang mga komunidad at paaralan na magkaroon ng vegetable garden o mag-alaga ng poultry sa bahay. Dapat ding suportahan ang mga lokal na produkto at ang ating mga magsasaka. At higit sa lahat, iwasan ang pag-aaksaya, hindi lang ng pagkain kundi pati na rin ng iba pang mga resources katulad ng tubig. Alamin at simulan ang mga hakbang upang mawaksi ang malnutrisyon sa bayan.